Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pisana. na ang mga unang balita. Suspendido ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pribado at pampublikong eskwelahan sa Quezon City dahil pa rin sa masamang panahong dulot ng habagat. Wala rin klase mga nasa Alternative Learning System o ALS. 2,000 pamilyang nananatili sa evacuation center batay sa tala ng LGU. At para sa update sa Quezon City, may unang balita live. James Agustin. James. Ivan, good morning. Malapit lamang sa Tolyahan River itong Sitio 1 dito sa Barangay North Fairview sa Quezon City. Kaya nagpatupad ng forced evacuation ng mga otoridad kagabi. Umabot sa 80 bahay yung pinasok yung tubig yung unang palapag. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para marating ang mga bahay sa bahaging ito ng Sitio 1 sa Barangay North Fairview, Quezon City kagabi. Rumagasa ang tubig mula sa Tolyahan River matapos umapaw ang lamesa dam. Inalalayan ng mga residenteng lumilikas sa abot baywang na taas ng tubig. Ang ilang gamit ibinalot sa garbage bag. Inilikas din ang alagang hayop. May residente pang sumampa sa balikat ng isang rescuer habang sinusuong nila ang baha. Nagpatupad ang barangay ng forced evacuation kagabi. Hapon pa lang daw pinalilikas na nila ang mga residente pero may ilang inabot na ng baha. Ito yung pinakamababang lugar na kapag ka nag-overflow po ang Lamesa Dam, nagiging normal ang pagbaha dito. Pero pagka ganito po na may enhance sa bagat, lalo kapag mayroong mga malalakas na bagyo, kapag nag-overflow itong Lamesa Dam, automatically po sa instruction na rin ng ating local government, QCDRRMO, na nagpapatupad po tayo ng preemptive evacuation hanggang sa forced evacuation. Sa North Fairview High School lumikas ang nasa 141 pamilya, katumbas sa mahigit 400 individual mula sa Sitio 1 at Astor Street. Kabilang sa kanila si Roslyn, na siyang nakunan sa video na nakasampa sa balikat ng isang rescuer. Takot na takot ako, baka malunod ako kasi maliit ako eh. Kasi yung tubig umapaw dito sa mga rescuer. Nagpatulong lang po ako sa mga rescuer nga mabuhat nila. Marami naman na nag-preemptive evacuation, gaya si Emma kasama ang bagong silang na apo. Pumasok na yung tubig po sa sa bahay po namin, kaya baka matrap kami. Habang maaga pa, inilikas ko na po ito pong apo ko para masave po kami. Sobrang hirap po sa pagbubuhat-buhat ng mga gamit, ganun, akyat baba, para hindi lang po mabasa. Hindi rin nagpakampante si Dayang na maagang lumikas kasamang 4 na anak. Ayaw po namin maranasan yung nangyari sa amin last year po. Nagpastaw po yung baha. Kaya linikas na lang po namin yung anak namin. Mga bata po, inuna po namin mga bata at sa mga gamit po, kailangan po yung mga importante. Alas 11 kagabi, lubog pa rin sa tubig ang unang palapag ng mga bahay sa Sitio 1. Apektado ang nasa 80 bahay ng baha na umabot sa 5 talampakan ng taas. Sa buong Quezon City, mahigit 2,000 pamilya, katumbas sa mahigit 7,000 individual mula sa 19 na barangay ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers. Samantala, Ivan, humupa na yung pagbaha dito sa Sitio 1 sa Barangay North Fairview, pero hindi pa nakakabalik sa kanilang mga bahay yung mga residente na nanatili doon sa evacuation center dahil maghihintay pa ng abiso ang barangay mula sa QCDRMO at sisimulan nila yung paglilinis sa kanilang mga bahay dahil karamihan doon sa mga bahay ay nalubog sa tubig yung unang palapag. Sa lagay ng panahon naman po ay hindi na tayo nakakaranas ng pag-ulan dito sa Quezon City. Yung muna yung latest, ako po si James Agustin para sa GMA News. Nasa state of calamity na ang Rodriguez Rizal dahil sa epekto ng masamang panahon. Dahil sa mga pag-ulan at baha, maraming residente ang nananatili sa evacuation center. At narito nga tayo ngayon sa evacuation center dito po sa Barangay San Jose, itong San Jose Elementary School. Isa ito sa mga barangay na matinding binaha at may pinakamaraming bilang na evacuees sa Rodriguez Rizal.
Pinasok ng baha ang maraming bahay kasunod ng pag-apaw ng Montalban River. Sa ngayon ay nasa 400 pamilya ang pansamantalang nananatili dito sa evacuation center o nasa 1,500 individual. Ngayon paalamin po natin sa mga kapusuho natin dito kung kumusta ba yung kanilang lagay. Nay, ano ang plano ninyo ngayong araw na ito? Yung umingi po ng tulong sa ano po, sa may unang hirit po. Ano ho na, kumusta ho doon sa bahay ninyo nung kayo lumikas? Ano po, hanggang ano na po, lagpas tao na po yung ano baha. Oo. May nadala ba kayo? Ano lang po, yung isang bag lang po. Eh ano pong plano nyo kung sakasakali, kailan ho kayo makakauwi? Pag umano po yung ano, yung ulan, kasi pabalik-balik po yung baha eh. Mahirap bumalik Oo. agad-agad. Ano Oo. po? Oo. So kami po yung mamamahagi ng relief goods mamaya mula sa GMA Kapuso Foundation. Sana po ay makatulong sa inyo. Ano po? Opo. Maraming Opo. salamat po. Yan. So mas mahirap din ho sitwasyon ng may mga maliliit na bata gaya ni nanay. Ilan po ang anak nyo? 6 po. 6 pang ilan po ito? Bunso po siya. Bunso, ilang taon po ito? 7 months po. Ay, kumusta ho ang sitwasyon doon sa lugar nyo? Lagpas tao po umabot po ng pangalawang sa second floor po namin umabot. Second floor ng Opo. bahay nyo na dapat kung hindi naman inabot, hindi kayo lilikas. Opo. Ilang araw na kayo dito? Ang 4 po. Pang-apat na. Kumusta ho yung mga bata? Okay naman po. Kaso nilagnat po sila tsaka inubo. Okay, Sipon. okay, tama-tama. Meron ho tayo diyang mga doktor mamaya para tingnan yung mga bata at mabigyan ho ng dapat na gamot. Ano po? Opo. At meron tayong relief goods mula sa GMA Kapuso Foundation. Okay? Salamat po. Salamat din po. So, yan po yung sitwasyon ng mga kapuso natin na mga nagsilikas ho mula dito sa Barangay San Jose sa Rodriguez Rizal. Nasa 400 pamilya po, 1,500 na katao ang pansamantalang tumutuloy dito. Hindi pa nga ho sila makapagplano na makabalik sa kanilang mga tahanan dahil nga po pabugso-bugso pa ang ulan at natatakot din sila na baka makaranas uli ng mataas na tubig baha at yun ho yung maglalagay sa peligro sa kanilang mga buhay. Mula po rito sa Barangay San Jose, Rodriguez Rizal, back to studio po tayo. Mga baradong daluyan ng tubig ang nakikitang dahilan ng MMDA sa pagbaha sa Las Piñas. High tide naman ang tinuturong sanhi ng matinding baha sa Parañaque na pinalala pa ng napakaraming basura. May unang balita si John Consulta. Tone-toneladang basurang inanod mula sa dagat ang tumambad sa mga taga-barangay Baclaran sa Parañaque. Mga basurang plastik, gulong, kahoy at iba pa ang nagsisiksikan sa bahaging malapit sa Baclaran Church. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Parañaque Sentro para hakutin ang mga basurang naipon malapit sa LRT station. Kami yung nagulantang dahil hindi naman ako ganito talagang nagiging problema ko rito. High tide, pumasok lahat ng basura galing sa Manila Bay ho. High tide ang isa sa mga ipinunto ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na posibleng dahilan ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Parañaque nitong weekend. 5 sa mga barangay ng lungsod ang malapit sa Manila Bay. Yung Parañaque River, doon po yan nakadiretso papuntang Manila Bay. Kapag po nag-high tide at mabilis ang malakas ang ulan, walang tigil po siya, hindi makalabas ng tubig going Manila Bay. Kaya nga ang ating solusyon na ginagawa po, tuloy-tuloy po yung dredging. Ang nakikita namang dahilan ng MMDA, pag-apaw ng mga ilog at creek. Yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Sa Las Piñas, mga baradong waterways naman ang nakikitang dahilan ng pagbaha. Kaya naghihigpit ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Particular na aming nakita yung sa Las Piñas po na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque. Ayon pa sa MMDA, sa Las Piñas, 14 na booster pumps ang hindi umano gumana. I-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito kung kaya pang paganahin, kung hindi po ay gigibain na po ito. Ito ang unang balita. John Consulta, GMA News. Wala na rin pong face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon ngayong araw.
Posible magpatupad ng forced evacuation sa ilang bahagi ng lungsod kapag tumaas pang Tulyahan River ngayong umapaw na ang Lamesa Dam. May unang balita si Jomer Apresto. Malapit na pong umapaw ang tubig sa Lamesa Dam. Pinapayuhan po namin ang lahat na mag-ingat at pansamantala po munang lumipas at pumunta sa ating mga evacuation centers. Bago pa umapaw ang tubig sa Lamesa Dam, pinalikas na ng mga tauhan ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente sa Barangay Potrero. Base sa datos ng Malabon Public Information Office, mahigit 30 pamilya ang sumama sa preemptive evacuation. Pinakamarami ang nasa Tinajeros Elementary School na nasa 20 pamilya o mahigit 70 individual. Kabilang dyan ang 45 anyos na si Marvin na kasama ang kanyang 15 anyos na anak. Binabuti raw nila na maagang lumikas. Tumataas po yung tubig po sa ilog eh. Yung pong dati pong kami na lagpas mga migit lagpas tao. Mga washing tsaka dryer. Pinataas po sa mga kapitbahay ko po. Ang problema, kulang daw ang damit nilang dala lalo at posibleng magtagal pa sila sa evacuation center dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Base sa datos ng Pag-asa alas 9 kagabi, nasa 80.22 na ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Mas mataas na ito sa critical level na 79.50 at sa spilling level na 80.15. Dahil dito, ayon sa Malabon City Social Welfare and Development, anumang oras posibleng magpatupad ng forced evacuation sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa Barangay Tinajeros, posibleng umabot daw sa 200 pamilya ang ililikas dito kung sakaling kailangan ng mag-forced evacuation. Talagang nag-expect po tayo ng mas marami, lolobo siya. Kung talagang ang barangay po, i-force evacuate na po yung ating mga residente. Sa ngayon po, nasa likod po ng Tulyahan River. So connected po ang Tinajeros po dyan. So possible po talaga na kapag nagpakawala po ang Lamesa Dam, talagang mag-evacuate at mag-evacuate po talaga sila sa ayaw at hindi nila. Inaasahan din ang high tide sa lungsod ngayong araw. Ayon kay Mayor Jeannie Sandoval, gumagana naman ang mahigit 40 pumping station at mahigit 100 floodgate sa kanilang lugar. Tuloy-tuloy lang po ang pagtulong at paghahanda ng ating lokal na pamalaan sa inyong kaligtasan. Kompleto rin po tayo sa ating mga facilities. May mga mobile shower, mobile toilet po tayo. Meron tayong mobile laundry. At syempre po, pati po yung ating charging po ng inyong mga battery ng cellphone. Huwag po kayong mag-alala. At meron din po tayong mobile water filter at tubig po na umiikot din po. Nakahanda na rin ang iba't ibang gamot sa mga evacuation center tulad ng gamot kontra sa leptospirosis. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Malabon ngayong araw. Ang mga residente ng Quezon City at Valenzuela na naninirahan sa kahabaan ng Tulyahan River. Nakahanda raw ang Valenzuela LGU sa oras na kailanganin ng ilikas na mga residente. Ang Quezon City naman nagpaalala na sa mga residente na agad lumikas kung kinakailangan. Kabilang na rito ang mga nasa mabababang lugar sa Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News. Nakatakdang isumite ng Malacanang sa Kongreso ngayong araw ang National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Nakatuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Kahapon ay sinumite yan ang Department of Budget and Management sa Malacanang para sa pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos.